Ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw sa Tagaytay ay nagbigay ng mahabang anino sa pagitan ng mga hile-hilera ng puno ng ubas. Isang mainit at banayad na kulay ang bumalot sa malawak na lupain ng Mendoza Vineyard Resort, isang paraisong itinayo mula sa pangarap at pagmamahal, isang pamana ng yumaong asawa ni Adrian. Sa hangin na roon, ang pinaghalong amoy ng mamasa-masang lupa, ng mga bulaklak na namumukadkad at ng matamis na halimuyak ng mga hinog na ubas. Ito ay isang lugar ng kapayapaan. Sa gitna ng kapayapaang yon, isang malinis at mataginting na halakhak ang umalingaw-ngaw. "Dali, Yaya Angelica, mahuhuli mo ba ako?" Sigaw ng maliit na si Nia, ang kanyang 4 na taong gulang na mga binti ay buong lakas na tumatakbo sa makitid na daanan. Ang kanyang puting bestida ay sumasayaw sa bawat hakbang at ang kanyang buhok na kulay kastanyas ay kumikinang na parang ginto sa ilalim ng hapon. "Sandali lang, mahal ko. Masyadong mabilis ang aking prinsesa." Sagot ni Angelica, ang kanyang sariling tawa ay puno ng init at tunay na kaligayahan. Hinabol niya ang bata, ang kanyang mga braso ay nakaunat na para bang susungkitin nito ang pinakamahalagang bituin sa kalangitan. Naabutan niya si Nia sa dulo ng isang hilera at niyakap ito nang mahigpit itinaas sa ere habang ang bata ay humahalakhak ng buong puso. "Nahuli kita," sabi ni Angelica. Idinikit ang kanyang ilong sa maliit na ilong ni Nia. Wala nang takas ngayon, munting kulisap. "Hindi ako kulisap. Ako ang reyna ng mga ubas," deklara ni Nia, iwinawagayway ang kanyang mga kamay. "At ikaw ang aking pinakamagaling na diwata, Yaya." Ngumiti si Angelica, isang ngiting nagpapaliwanag sa kanyang buong mukha. Sa loob ng halos 2 taon, ang Mendoza Vineyard ang naging mundo niya at si Nia ang naging sentro nito. Dumating siya bilang isang simpleng yaya, ngunit sa paglipas ng panahon, naging sandalan siya kalaro at ang pinakamalapit na bagay sa isang ina na mayroon ng bata. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng kanilang mga alaala, mga kwentong inimbento sa ilalim ng mga puno, mga bulaklak na itinanim ng magkasama at mga halakhak na nagpuno sa katahimikan na iniwan ng isang malaking kawalan. Mula sa veranda ng malaking villa, pinanood sila ni Adrian Mendoza. Hawak niya ang isang kopita ng alak, ang pinakamagandang produkto ng kanilang ubasan, ngunit ang kanyang mga mata ay wala sa inumin. Nakatuon ang mga ito sa 2 figura sa ibaba. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata, na laging may bakas ng kalungkutan, ay nagpapakita ng isang komplikadong halo ng pasasalamat at pangungulila. Nakita niya kung paano bumalik ang kislap sa mga mata ni Nia mula nang dumating si Angelica. Naririnig niya muli ang tawa sa mga pasilyo ng bahay na ito, isang tunog na akala niya ay tuluyan nang nawala kasama ng kanyang asawa. Si Angelica ang nagdala nito pabalik. Sa kanyang simpleng presensya at walang kapantay na pasensya, dahan-dahan niyang tinahi ang mga punit sa kanilang mga puso. At para doon, habang buhay siyang magkakaroon ng utang na loob. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kirot sa tuwing nakikita niya ang kanilang pagiging malapit. Paalala ito na may isang puwang sa kanilang pamilya na hindi niya kayang punan, gaano man niya subukan. Masyado siyang abala sa pagpapatakbo ng negosyo, sa pagpapanatili ng pamanang iniwan sa kanya, na kung minsan ay nararamdaman niyang isa na lamang siyang anino sa sariling buhay ng kanyang anak. Ang pag-iisip na yon ay naputol ng isang makintab na itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng bilya. Ang tunog ng makina nito ay tila isang banyagang ingay sa katahimikan ng paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babae ang lumabas. Matangkad, balingkinitan at nakasuot ng isang damit na halatang mamahalin. Ang bawat galaw niya ay pino
at kalkulado. Ang bawat tapak ng kanyang stileto sa batong sahig ay lumilikha ng matinis na tunog na tila nag-uutos ng atensyon. Si Bianca. Adrian, mahal. Bati nito ang kanyang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng pagiging posesibo. Inalis niya ang kanyang salaming pang-araw, inilalantad ang mga matang perpektong nalagyan ng pampaganda na sumuri sa paligid na may halong paghanga at pagmamay-ari. Ang lugar na ito ay mas gumaganda sa bawat pagbisita ko. Bahagyang nagulat si Adrian ngunit mabilis niyang itinago ito sa isang formal na ngiti. Bianca, hindi ko inaasahan ang iyong pagdating. Gusto kong sorpresahin ka, sabi niya lumapit at hinalikan siya sa pisngi isang halik na nagtagal ng kaunti kaysa sa kinakailangan. Ang kanyang mamahaling pabango ay kumalat sa hangin, isang artipisyal na amoy na sumasalungat sa natural na halimuyak ng ubasan. At saka may dala akong regalo para sa munting prinsesa. Sa pagkakataong yon sina Angelica at Nia na narinig ang pagdating ng sasakyan ay nagsimula ng maglakad pabalik sa villa. Ang masayang ekspresyon ni Nia ay bahagyang nagbago nang makita niya ang bisita. Kumapit siya sa kamay ni Angelica. Sino siya, Yaya? Bulong ng bata. Isang kaibigan ng iyong papa. Mahinang sagot ni Angelica, pinisil ang maliit na kamay para bigyan ito ng kapanatagan. Nang makalapit sila, ang perpektong ngiti ni Bianca ay mas lumawak pa. At narito na pala siya, Nia, mahal, lumaki ka lalo. Yumuko siya, ang kanyang kilos ay tila isang pagtatanghal. Tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Mula sa isang malaking paper bag na may tatak ng isang sikat na designer, inilabas niya ang isang manika na halos kasing laki ni Nia. Nakasuot ito ng isang ball gown na kulay rosas at may buhok na umaalon hanggang sa sahig. Ito ay isang regalong magarbo at napakamahal. Tumingin si Nia sa manika, pagkatapos ay kay Angelica at pagkatapos ay kay Bianca. Salamat po, sabi niya sa isang mahinang boses. Ang kanyang pagiging magalang ay itinuro sa kanya. Ngunit hindi niya kinuha ang manika. Hindi mo ba gusto? Pinili ko pa ito ng personal. Sabi ni Bianca, ang kanyang nangiti ay bahagyang nanigas sa gilid. Gusto ko po, ang sagot ni Nia. Pagkatapos ay lumingon siya kay Angelica. Yaya, pwede po ba nating ituloy ang laro natin mamaya tungkol sa mga diwata ng ubas? Ang simpleng tanong ay parang isang sampal kay Bianca. Malinaw na mas mahalaga para sa bata ang isang katang-isip na laro kaysa sa isang mamahaling laruan. Para kay Angelica, iyon ay isang sandali ng purong pagmamahal. Para kay Bianca, iyon ay isang insulto. Aba, syempre, sabi ni Angelica, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. Pero pasalamatan mo muna nang maayos si Tita Bianca mo. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Bianca bago ito napalitan muli ng isang matamis ng ngiti. Hayaan mo na. Mukhang pagod na ang bata. Tumingin siya kay Angelica, ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Grabe ang pagiging malapit niya sa'yo. Nakakatuwa. Ang salitang nakakatuwa ay binitawan niya na may kakaibang diin na para bang may iba itong kahulugan. Naramdaman ni Angelica ang isang bahagyang kaba. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagtingin ni Bianca sa kanya, isang lamig, isang hamon na nakatago sa likod ng perpektong pagkakangiti. Halika na, Nia. Oras na para maghugas ng kamay para sa hapunan. Sabi ni Angelica, dahan-dahang ginagabayan ng bata, papasok ng bahay malayo sa tensyon na biglang namuo sa labas. Naiwan sina Adrian at Bianca sa beranda. Ibinalik ni Adrian ang kanyang atensyon sa babae. Hindi mo kailangang mag-abala pa, Bianca. Hindi iyon abala. Iginiit niya, hinaplos ang braso ni Adrian. Nag-aalala lang ako para sa inyo. Mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa at kailangan mong siguraduhin na ang mga taong nasa paligid niya ay angkop. Kumunot ang noo ni Adrian.
Professional si Angelica. Mahal na mahal siya ni Nia. Iyon nga ang punto ko. Sabi ni Bianca ang kanyang boses ngayon ay bumaba sa isang mapagkunwaring bulong ng pag-aalala. Hinintay niyang walang ibang makakarinig sa kanila. Ang isang bata ay madaling maimpluwensyahan at ang isang empleyado ay isang empleyado lamang, Adrian. Ang kanilang katapatan ay may hangganan. Tinitigan niya ito, hindi sigurado kung saan patungo ang usapan. Ngumiti si Bianca, isang nangiting tila puno ng lihim na kaalaman. Hinaplos niya ang dibdib ni Adrian. Kailangan mong mag-ingat, Adrian. Bulong niya, ang kanyang mga salita ay parang isang ahas na gumagapang sa hardin. Ang pagmamahal ng isang bata, madaling samantalahin, at ang isang babaeng nag-iisa na nakatira sa ilalim ng iyong bubong. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa isip niya? Ang mga salita ay binitiwan sa hangin, puno ng lason at pagdududa. Hindi ito pinansin ni Adrian, ipinagsawalang bahala bilang isang tanda ng pag-aalala lamang. Ngunit ang binhi ay naitanim na. Sa isang sulok ng kanyang isip na pagod sa trabaho at puno ng kalungkutan ng binhi ng hinala, ay nagsimula ng mag-ugat. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang tumubo at sirain ang kapayapaan na matagal niyang inakalang natagpuan na muli. Ang ginintuang liwanag ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng malamig na kulay bughaw ng papalapit na gabi. Sa ubasan, isang anino ang humaba, tila simbolo ng kadilimang dala ng bagong dating na bisita. Nagsimula ng maramdaman ng lamig ng hangin. Ang hapunan sa malaking villa ng mga Mendoza ay idinaos sa isang silid na puno ng tahimik na karangyaan. Ang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy na mahogany ay sumasalamin sa malambot na liwanag mula sa aranyang kristal sa itaas. Ang mga kubyertos ay kumikinang at ang bawat plato ay nakaayos ng may perpektong katumpakan. Sa unang tingin ito ay larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit ang katahimikan sa pagitan ng mga tunog ng mga kubyertos ay mabigat at puno ng hindi nabibigkas na tensyon. Si Nia ay nakaupo sa kanyang mataas na upuan, ang kanyang mga paa ay iwinawas-siwas sa ilalim ng mesa. Halos hindi niya ginagalaw ang kanyang pagkain at tanging kay Angelica lamang siya nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga bulong. Si Adrian, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay sumusubok na lumikha ng isang normal na usapan, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na nasa mga problema sa trabaho. Si Bianca ang nag-iisang tao na tila komportable. Siya ang nagkokontrol sa usapan, pinupuno ang katahimikan ng mga kwento tungkol sa kanyang mga biyahe, mga party na dinaluhan at mga taong kilala niya. Ang bawat salita niya ay isang banayad na paalala ng kanyang sosyal na katayuan, isang mundong malayo sa simpleng buhay ni Angelica. Adrian, naalala mo ba nung nagpunta tayo sa Paris para sa Fashion Week? Sabi ni Bianca, ang kanyang pulang mga kuko ay eleganteng nakahawak sa kanyang kupitan ng alak. Iyon ang gabing nakilala natin si Monsieur Dubois. Napakabaliw ng gabing iyon. Ngumiti si Adrian bilang pagsang-ayon, isang nangiting pilit. Oo, naaalala ko. Patuloy na nagsalita si Bianca, maingat na inilalahad ang mga alaala na silang dalawa lang ni Adrian ang nakakaalam na epektibong gumagawa ng isang hindi nakikitang pader sa paligid ni Angelica. Si Angelica na nakatayo, malapit kay Nia upang tulungan itong kumain, ay naramdaman ang bawat salita na parang isang karayom. Hindi niya ito ipinahalata, pinanatili ang isang profesional at mahinahong ekspresyon, ngunit sa loob niya, nararamdaman niya na siya ay unti-unting itinutulak, papalayo, ginagawang isang dayuhan sa tahanang matagal na niyang itinuring na kanya. Napakasarap ng alak na ito, Adrian. Puri ni Bianca. Pero siyempre, wala nang masasarap pa sa Chateau Margaux na tinikman natin sa France. Itinaas niya ang kanyang kopita. Sa sandaling iyon, tumayo si Angelica upang kunin ang plato ni Nia
na halos wala ng laman. Habang siya ay lumalapit, si Bianca ay gumawa ng isang bigla at tila hindi sinasadyang galaw, iwinasiwas ang kanyang kamay na may hawak na kupita. Isang nakakagulat na tunog ang narinig nang tumama ang likido sa tela. Ang matingkad na pulang alak ay dumaloy sa puting uniforme ni Angelica, lumilikha ng isang malaki at nakakahiya na mantsa sa kanyang dibdib. Para itong isang sugat. Ang lahat ay napahinto. Naku Diyos ko! Sigaw ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang perpektong pagganap ng pagkagulat. Patawad, hindi ko sinasadya. Ang clumsy ko talaga. Mabilis siyang kumuha ng isang telang serbilyeta at nagkunwaring sinusubukang punasan ang mantsa na lalo lang nagpakalat nito. Naramdaman ni Angelica ang init ng kahihiyan na umakyat sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya sa mantsa na sumisigaw ng kanyang kapabayaan sa harap ng isang importanteng bisita. Ayos lang po, Ma'am Bianca. Aksidente lang po. Mahinang sabi ni Angelica, dahan-dahang umatras. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi. Iginiit ni Bianca ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ito ay kasalanan ko. Hayaan mo, babayaran ko ang pagpapalinis nito. O mas mabuti pa, bibilhan na lang kita ng bago. Ang alok ay mas masakit kaysa sa mismong aksidente. Iyon ay isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan, isang paalala na si Angelica ay isang empleyado lamang, na ang kanyang dignidad ay isang bagay na maaaring bayaran ng pera. Hindi na po kailangan. Maring sabi ni Angelica, yumuko ng bahagya. Kung ipagpapaumanhin ninyo ako. Mabilis siyang umalis sa silid kainan ng kanyang likod. Ay tuwid, ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Nang makabalik si Angelica, pagkatapos magpalit ng damit ang hapunan, ay nagpatuloy na para bang walang nangyari. Ngunit may nagbago. Ang tension ay mas tumindi at ang lamig sa pagitan ng dalawang babae ay halos mahahawakan na. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon sila sa sala. Nakita ni Bianca ang isa pang pagkakataon. Kinuha niya ang isa pang paper bag na may tatak ng designer. Nia, mahal, may isa pa akong sorpresa para sa'yo. Sabi niya sa pinakamatamis niyang boses. Inilabas niya ang isang eleganteng bestida na gawa sa seda at puntas isang damit na mas angkop para sa isang formal na pagtitipon kaysa sa isang batang mahilig maglaro sa putik. Tiningnan ito ni Nia nang walang interes. Pagkatapos ay tumakbo siya sa isang sulok at kinuha ang isang simpleng bestidang yari sa bulak na may mga burda ng maliliit na bulaklak. Ipinakita niya ito kay Bianca. Salamat po, Tita Bianca, magalang na sabi ng bata. Pero mas gusto ko po itong ginawa ni Yaya Angelica para sa akin. Pwede ko po itong isuot kahit naglalaro ako sa hardin. Ang mga salita na sinabi ng may buong kamusmusan ay tumama kay Bianca na parang sampal. Ang isang mamahaling regalo ay muling tinalo ng isang bagay na gawa sa pagmamahal. Ang ngiti ni Bianca ay naniga sa kanyang mukha. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang pilit na tawa. Aba, siyempre mahal ko, sabi niya. Ang mga bagay na gawa sa kamay ay talagang kakaiba. Ang salitang kakaiba ay binitawan niya na may halong pangmamaliit. Habang si Angelica ay abala sa pagpapatulog kay Nia, binabasa ito ng paborito niyang kwento. Si Bianca ay nakahanap ng pagkakataon. Alam niyang ito na ang tamang oras para sa kanyang huling galaw. Tahimik siyang tumayo mula sa sala at naglakad sa pasilyo patungo sa bahagi ng bahay kung saan naroon ang mga silid ng mga katulong. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Ang pinto ng silid ni Angelica ay bahagyang nakaawang. Sumilip si Bianca sa loob. Ito ay isang simpleng silid, malinis at maayos. Ang mga personal na gamit ni Angelica ay kakaunti lamang, ilang libro, isang litrato ng kanyang pamilya, at isang maliit na florera
na may mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Mabilis na pumasok si Bianca, ang kanyang puso ay tumitibok sa pananabik. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang kumikinang na bagay, isang hikaw na may diamante, isa sa pares na suot niya kanina. Isa itong mamahaling alahas, isang pamana mula sa kanyang lola. Ito ang perpektong pain. Hindi niya ito inilagay sa lugar na madaling makita. Sa halip binuksan niya ang isang maliit na aparador kung saan nakatago ang mga damit ni Angelica. Maingat niyang ipinasok ang hikaw sa bulsa ng isang lumang jaket. Itinulak ito ng malalim upang magmukhang itinago ito ng sadya. Habang ginagawa niya ito, isang malamig at kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na, ang patunay na kailangan ni Adrian upang maniwala sa kanyang mga babala. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa sala na para bang walang nangyari. Maya-maya pa nagsimula siyang magpakita ng pagkabalisa, kinakapa ang kanyang mga tainga. "Oh, hindi," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng gawa-gawang pag-aalala. "Nawawala ang isang hikaw ko." Tumingin si Adrian mula sa kanyang laptop. "Sigurado ka? Baka nahulog lang dito sa sala." "Hindi, hinanap ko na," sabi ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. "Adrian, iyon. Ang hikaw na bigay sa akin ni Lola. Napakahalaga niyon sa akin." Nagsimula ang isang maingay na paghahanap. Tumingin sila sa ilalim ng mga sofa, sa likod ng mga unan, sa silid kainan. Ngunit wala ito. Si Angelica, nakabababa lang mula sa silid ni Nia, ay nakita ang kaguluhan at nag-alok na tumulong. Sa gitna ng paghahanap si Bianca, ay tumigil isang ideya ang tila biglang pumasok sa kanyang isip. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang muka ay puno ng pag-aatubili. "Adrian, ayokong isipin ito pero," nagsimula siya, "kailangan nating hanapin sa lahat ng lugar. Hindi ba? Baka sakaling aksidenteng nadala ito sa ibang silid." Tumingin siya sa direksyon kung saan nagmula si Angelica. "Angelica, pwede ba nating tingnan ang silid mo?" "Hindi sa nagbibintang ako. Siyempre, baka lang sumabit ito sa damit mo kanina, alam mo na noong natapunan kita." Ang mungkahi ay binitiwan sa hangin matalino at puno ng lason. Ipinakita nito si Bianca bilang isang taong makatwiran habang itinatanim ang isang hilakbot na hinala sa isip ni Adrian. Napatitig si Angelica kay Bianca, biglang naunawaan ang lahat, ang mga masasakit na salita, ang natapong alak, ang pekeng pag-aalala. Ito ay isang bitag, at siya ay diretsyong naglalakad patungo dito. Ang hangin sa sala ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Ang mungkahi ni Bianca, na binitiwan ng may pagkukunwaring inosente, ay lumikha ng isang nakakabininging katahimikan. Tumingin si Adrian mula sa nag-aalalang mukha ni Bianca patungo sa gulat na mukha ni Angelica. Sa isang iglap ang buong gabi, ang mga pahiwatig, ang natapong alak, ang mga kwentong naglalayo, ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Naramdaman ni Angelica ang kanyang puso na bumagsak sa kanyang tiyan. Ang bawat tibok nito ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Sa silid ko po, ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Pero, paano pong?" "Para lang makasiguro, mahal." Malumanay na sabi ni Bianca, hinahawakan ang braso ni Adrian na para bang siya ang biktima na nangangailangan ng suporta. "Ayokong may isiping masama, siyempre. Pero kailangan nating alisin ang lahat ng posibilidad, hindi ba, para sa kapayapaan ng isip nating lahat?" Nag-aalangan si Adrian. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw na katawa-tawa ang ideyang yon. Siya si Angelica, ang babaeng nag-alaga sa kanyang anak ng may buong pagmamahal, ang babaeng mas mapagkakatiwalaan pa niya kaysa sa sarili niya. Pagdating kay Nia, imposible.
Ngunit ang lason ni Bianca ay kumalat na sa kanyang sistema. Ang pagod sa trabaho at ang bigat ng pagiging isang biyudo ay nagpahina sa kanyang pag-iisip. Sige po, sabi ni Angelica, bago pa man makasagot si Adrian. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay magmumukha lamang na pag-amin sa kasalanan. Kailangan niyang harapin ito, gaano man ito kasakit at nakakahiya. Sumunod po kayo sa akin. Ang paglalakad sa mahabang pasilyo patungo sa kanyang silid, ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Angelica. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Nararamdaman niya ang mga mata ni Bianca, sa kanyang likuran isang tingin na puno ng tagumpay. Si Adrian ay sumusunod sa likuran ang kanyang mga hakbang, ay mabigat ang kanyang katahimikan, ay isang hatol na mismo. Nang marating nila ang simpleng pinto ng kanyang silid, huminga ng malalim si Angelica bago ito buksan. Ang silid ay malinis at maayos, isang maliit na santuwaryo ng kapayapaan na ngayon ay malalapastangan. Ang amoy ng sariwang labada at ng mga bulaklak mula sa hardin ay sumalubong sa kanila. Maari po kayong maghanap kahit saan. Sabi ni Angelica, ang kanyang boses ay walang emosyon, isang manipis na kalasag laban sa sakit na nararamdaman niya. Si Bianca ay pumasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Hindi niya pinansin ang mga personal na gamit ni Angelica. Ang kanyang mga mata ay direktang nagpunta sa aparador. Baka dito sa mga damit. Sabi niya gaya ng sinabi ko, baka sumabit lang. Binuksan niya ang aparador. Nagkunwari siyang maingat na sinisiyasat ang mga nakasabit na damit. Pagkatapos ang kanyang kamay ay dumapo sa isang lumang jacket. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa nito. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagpapanggap, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa paghahanap patungo sa pagkakatuklas. Isang maliit na paghinga ng pagkagulat ang kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Ang nawawalang hikaw na may diamante. Itinaas niya ito, ipinapakita sa kanila. "Oh, Adrian," sabi niya, ang kanyang boses ay isang perpektong halo ng kalungkutan, "at sabi ko na sa iyo." Narito lang pala. Ang mundo ni Angelica ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Tinitigan niya ang hikaw, pagkatapos ay ang nagtatagumpay na mukha ni Bianca, at sa huli, ang mukha ni Adrian. Ang mukha ni Adrian ay isang maskara ng hindi maipaliwanag na emosyon, pagkagulat, pagkabigo, at isang malalim na sakit. Ang hinala na itinanim ni Bianca ay biglang namulaklak at naging isang pangit na katotohanan sa kanyang isipan. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nabura. Ito na ang ebidensya. Hindi ang tanging salitang nagawang ibulong ni Angelica. Hindi ko alam kung paano, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Adrian. Tumalikod siya ng walang salita at naglakad palabas ng silid. "Adrian, mag-usap tayo," sabi ni Bianca sumunod sa kanya. "Huwag kang magpadalos-dalos." Ang kanyang mga salita ay puno ng kabalintunaan. Nagawa na niya ang kanyang gusto. Sa opisina ko, utos ni Adrian kay Angelica, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bato. Ngayon din, ang opisina ni Adrian ay isang lugar ng kapangyarihan. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany, ang mga upuang katad, at ang malawak na bintanang salamin na may tanawin ng ubasan ay lahat nagsasalita ng kanyang awtoridad. Ngunit ng gabing iyon, ang silid ay naging isang silid ng paglilitis. Nakatayo si Angelica sa harap ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang harapan. Si Adrian ay nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kadiliman sa labas. "Ginoong Adrian," nagsimula si Angelica, ang kanyang boses ay basag. "Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinalaman dyan.
Isa po itong patibong. Hindi siya lumingon. Ilang taon ka na sa amin, Angelica? Tanong niya ang kanyang boses ay patag walang emosyon na para bang nagbabasa siya ng isang ulat sa negosyo. Halos 2 taon na po. At sa loob ng 2 taong iyon, itinuring ka namin bilang pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko, ang tiwala para sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Sa wakas ay humarap siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa kanya. Nakatuon ang mga ito sa isang punto sa dingding sa likuran niya. At ganito ang isusukli mo. Hindi po totoo yan. Hindi ko po magagawa yon. Ang kanyang pagsusumamo ay puno ng desperasyon. Mahal na mahal ko po si Nia. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Maring sabi ni Adrian at ang lamig sa kanyang boses ay nagpayelo sa dugo ni Angelica. Tapos na tayo dito. Binuksan niya ang isang drawer at naglabas ng isang sobre. Inilagay niya ito sa mesa at itinulak patungo sa kanya. Ito ang iyong huling sahod kasama ang bayad para sa 3 buwan. Higit pa sa hinihingi ng batas. Sapat na yan para makapagsimula ka sa ibang lugar. Ang sobreng yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang dedikasyon, lahat ng gabing walang tulog, nung may sakit si Nia, lahat ng halakhak sa hardin, lahat ay binigyan ng presyo at isinilid sa isang sobre. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, malalaking butil ng sakit na hindi niya hinayaang pumatak. Hindi sa harap niya. Hindi niya ibibigay sa kanya ang kasiyahang yon. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng isang tahimik at basag na dignidad. Tumango siya isang beses. Hindi niya kinuha ang sobre. Hindi ko po kailangan yan. Sabi niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang tanging hiling ko lang po ay makapagpaalam kay Nia. Hindi. Mabilis na sagot ni Adrian. Tulog na siya. At hindi ko hahayaang guluhin mo pa ang isip niya. Aalis ka ngayong gabi. Ngayon din. Iyon na ang huling dagok. Ang pagkakait sa kanya ng karapatang magpaalam sa batang itinuring na niyang anak. Isang sakit na napakalalim ang gumuhit sa kanyang puso. Isang sakit na alam niyang hindi na kailanman maghihilom. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang papalayo ay isang pagputol sa mga lubid na nag-uugnay sa kanya sa tahanang iyon. Sa kanyang silid, kumilos siya na parang isang robot. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal at walang buhay. Inilabas niya ang kanyang lumang maleta at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit dito. Ang bawat damit ay may dalang alaala. Ang bestidang may borda ng bulaklak. Ang librong paboritong basahin ni Nia, isang tuyong dahon na pinulot nila sa ubasan. Pinigilan niya ang isang hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Bago umalis, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Nia. Ang silid ay nababalot ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakahiga si Nia sa kanyang kama, mahimbing na natutulog ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Isang anghel. Ang kanyang anghel. Nakatayo si Angelica sa may pintuan, hindi naglakas loob na pumasok. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ibinulong niya ang isang paalam na hindi maririnig ng bata. Paalam, mahal ko. Huwag mo akong kalimutan. Dala ang kanyang maleta, lumabas siya sa pinto sa likuran. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Habang naglalakad siya sa madilim na daanan papalayo sa villa, hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Mula sa bintana ng kusina si Consuelo, ang matandang kasambahay na nakasaksi sa paglaki ni Adrian ay tahimik na nanonood. Sa kanyang tabi, naroon ang 2 pang katulong. Nakita nila ang lahat ang pagdating ni Bianca, ang kanyang mga kilos at ang biglaang pag-alis ni Angelica sa gitna ng gabi. Walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa para kay Angelica
at ng tahimik na pagkadismaya para sa kanilang amo. Umiling si Consuelo nang bahagya ang kanyang mga labi ay napipi sa isang manipis na linya. Ang isang malaking pagkakamali ay nagawa na at alam niya sa kanyang puso na ang presyo ng pagkakamaling ito ay babayaran ng lahat ng tao sa bahay na yon. Lalo na ang batang mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang diwata ay pinalayas na sa kanilang paraiso. Ang sinag ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa abot-tanaw nang bumaba si Angelica sa isang maingay na terminal ng bus. Ang bawat ugong ng mga sasakyan at sigaw ng mga nagtitinda ay isang matalim na sampal sa kanyang pandinig, isang malupit na paalala na wala na siya sa tahimik na paraiso ng ubasan. Dala ang kanyang mabigat na maleta at mas mabigat na puso tinahak niya ang mga pamilyar, ngunit ngayon ay tila dayuhang lansangan patungo sa bahay ng kanyang pinsan na si Camille. Ang apartment ni Camille ay nasa isang masikip na gusali sa puso ng lungsod. Maliit ito, ngunit malinis. Ang amoy ng nilulutong kape at luma ng kahoy ang sumalubong kay Angelica. Sinalubong siya ni Camille ng isang mahigpit na yakap at mga matang puno ng pag-aalala, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang sa tamang panahon ay magkukwento rin si Angelica. "Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo, insan," sabi ni Camille habang inaayos ang isang maliit na sopa na magsisilbing higaan ni Angelica. "Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong ialok." "Sobra-sobra pa ito, Camille. Salamat." Pilit nang ngumiti si Angelica. Ngunit habang inilalatag niya ang kanyang mga gamit, naramdaman niya agad ang bigat. Hindi ang bigat ng kanyang mga damit, kundi ang bigat ng pagiging isang pabigat. Nakita niya ang mga bill sa ibabaw ng maliit na mesa, isang paalala ng kuryenteng malapit ng maputol, isang paunawa para sa upa. Si Camille ay nag-iisa ring nagtataguyod sa kanyang 2 anak at ang pagdating niya ay isa na namang bibig na kailangang pakainin. Kinabukasan habang si Camille ay nasa trabaho, hindi nagsayang ng oras si Angelica. Itinago niya ang kanyang dalamhati sa likod ng isang maskara ng determinasyon. Nilinis niya ang buong apartment, nagluto ng tanghalian at pagkatapos ay umupo, hawak ang kanyang telepono. Sinimulan niyang maghanap ng trabaho. Nagpadala siya ng kanyang resume sa bawat ahensya, sa bawat online na anunsyo. Tagapag-alaga, katulong sa bahay, kahit ano ay tatanggapin niya. Ang bawat araw ay naging isang walang katapusang gawain. Sa umaga, tinutulungan niya si Camille sa mga gawaing bahay. Sa hapon, walang tigil siyang naghahanap ng trabaho. Sa gabi, kapag ang lahat ay tulog, na doon lamang niya hinahayaang bumagsak ang kanyang mga luha. Nakahiga sa di komportableng sopa, tinititigan niya ang kisame at iniisip si Nia. Kumain na kaya siya, tanong niya sa sarili. Sino ang nagbabasa sa kanya ng kwento bago matulog? Natatakot kaya siya sa dilim? Iniisip niya, kaya na iniwan ko siya. Ang huling tanong ang pinakamasakit sa lahat. Ang isiping baka nararamdaman ni Nia na siya ay inabandona ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Samantala, sa Mendoza Vineyard Resort, isang ibang uri ng bigat ang bumalot sa malaking villa, ang katahimikan. Ang dating masayang halakhak ni Nia ay nawala, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bahay na dati puno ng buhay ay naging parang isang museo, maganda, ngunit walang kaluluwa. Ang mga katulong ay kumikilos, nang tahimik ang kanilang mga muka ay malungkot nag-uusap sa pamamagitan ng mga bulungan na puno ng awa at pagkadismaya. Ang unang umaga, pagkatapos umalis ni Angelica, umupo si Nia sa kanyang mataas na upuan sa hapagkainan. Ang kanyang paboritong pancake ay hindi man lang ginalaw. "Anak, kailangan mong kumain," sabi ni Adrian, sinusubukang maging masayahin. Tumingin lamang si Nia sa kanya, ang kanyang malalaking mata ay walang kislap. "Nasaan si Yaya?" tanong niya sa isang mahinang boses.
Nag-atubili si Adrian hindi handa sa tanong. Si Yaya Angelica, kailangan niyang umalis, mahal. Babalik siya. Isang tanong na hindi masagot ni Adrian. Kumain ka na? Ulit niya iniiwasan ang tanong. Itinulak ni Nia ang kanyang plato. Ayoko. At iyon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Si Nia ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Hindi na siya tumatakbo sa ubasan. Hindi na siya kumakanta. Sumasagot lamang siya sa mga tanong sa pamamagitan ng isang salita. Madalas siyang nakaupo sa isang sulok yakap-yakap. Ang bestidang ginawa ni Angelica, ang kanyang mukha ay blanko. Sinubukan ni Adrian ang lahat. Binilhan niya ito ng mga bagong laruan, dinala sa mga paborito nitong lugar, ngunit wala. Tumatagos lamang ang tingin ni Nia sa mga bagay na yon na para bang hindi niya nakikita. Sa gabi naririnig ni Adrian ang mahinang paghikbi mula sa silid ng kanyang anak, isang tunog na dumudurog sa kanyang puso at nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng galit na hindi niya maintindihan. Isang hapon pagkatapos ng isa na namang bigong pagtatangka, napakainin si Nia na wala na ng pasensya si Adrian. Pumasok siya sa silid ng bata, dala ang isang malaking kahon. Tingnan mo anak, isang bagong bahay manika. Mas malaki pa sa dati mong bahay manika. Sabi niya ang kanyang boses ay masigla, ngunit may pahiwatig ng desperasyon. Inilabas niya ang isang magarbong laruan kumpleto sa maliliit na muebles at ilaw. Ito ay isang mamahaling regalo, isang desperadong solusyon sa isang problemang hindi niya maunawaan. Tumingin si Nia sa bahay manika pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Dahan-dahan ang kanyang blankong ekspresyon ay napalitan ng galit. Kinuha niya ang pinakamalapit na manika at ibinato ito sa sahig. Nia saway ni Adrian nagulat. Ngunit hindi siya tumigil. Isang malakas na sigaw ang kumawala. Mula sa maliit na batang iyon, isang sigaw na puno ng lahat ng sakit at kalituhan na kanyang kinimkim sa loob ng ilang araw. Ayoko niyan. Sigaw niya ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Kinuha niya ang buong kahon ng bahay manika at itinulak ito ng buong lakas na nagkalat sa mga maliliit na piraso nito sa sahig. Ayoko ng mga laruan. Gusto ko si Yaya Angelica. Ang pangalan ay binitiwan sa hangin na parang isang pagsabog. Napako si Adrian sa kanyang kinatatayuan, tinitingnan ang kanyang umiiyak na anak sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng kanyang bigong solusyon. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Nia ang pangalan. At ang marinig ito na sinabi ng may ganoong puwersa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Napaluhod siya sinusubukang yakapin ang kanyang anak, ngunit itinulak siya ni Nia papalayo. Ikaw ang nagpaalis sa kanya. Masama kang papa. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Adrian nang mas malalim kaysa sa anumang insulto sa negosyo. Tumakbo si Nia sa kanyang kama at ibinaon ang kanyang mukha sa unan. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Naiwan si Adrian na nakaluhod sa sahig, napapaligiran ng katahimikan at ng mga basag na piraso ng kanyang pagkakamali. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na mas malalim pa sa pagkadismaya, isang malamig na takot. Ang takot na baka gumawa siya ng isang pagkakamaling hindi na maitatama. Habang siya ay nakatitig sa kawalan ng kanyang telepono ay tumunog. Ang tunog ay marahas at nakakagambala. Tiningnan niya ang screen. Lourdes, ang kanyang biyenan. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Lourdes. Sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Adrian, ang boses sa kabilang linya ay kalmado ngunit may away-toridad. Hindi ito nagtanong, ito ay nagsasaad. Darating ako dyan sa Sabado. Napapikit si Adrian. Lourdes, abala kami ngayon. Baka hindi magandang oras. Hindi ako nagtatanong, Adrian. Pupunta ako. Putol niya ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang
para sa argumento. Nagkaroon ng isang maikling paghinto at pagkatapos ay idinagdag niya sa isang mas mahinang boses, ilang gabi na akong hindi mapakali. May masama akong kutob at kadalasan tama ang kutob ko. Bago pa man makasagot si Adrian, ibinaba na niya ang telepono. Nakatayo si Adrian sa gitna ng nagkalat na silid, hawak ang tahimik na telepono. Sa labas ng pinto, naririnig pa rin niya ang mahinang pag-iyak ng kanyang anak. At paparating na ang isang bagyo na nagngangalang Lourdes. Ang bigat ng kanyang kawalan ay nagsisimula pa lamang maramdaman. Dumating si Lourdes sakay ng isang simpleng itim na kotse na minamaneho niya mismo. Walang anunsyo, walang paghahanda. Isang araw, bago ang inaasahan ni Adrian, lumitaw siya sa harap ng villa na parang isang mahinahong bagyo na naghihintay ng tamang oras para magpakawala ng lakas. Si Lourdes ay isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang dekada 50, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay matalas. Mayroon siyang uri ng ganda na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, isang gandang nagmumula sa karunungan at isang hindi matitinag na diwa. Ang bawat galaw niya ay may layunin at ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Siya ang ina ng yumaong asawa ni Adrian at sa kanyang mga mata makikita ang parehong init at tapang na minana ni Nia. Sinalubong siya ni Adrian sa pasukan, ang kanyang nangiti ay halatang pilit. Lourdes, maaga ka. Ang mga problema ay hindi naghihintay sa schedule, Adrian. Sagot niya, ang kanyang tingin ay lumagpas sa kanya at sinuri ang kabuuan ng bahay. Nasaan ang apo ko? Bago pa man makasagot si Adrian, lumitaw si Nia mula sa likuran ng isang haligi. Manipis siya at ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas maitim. Nang makita niya ang kanyang lola, isang maliit na kislap ang bumalik sa kanyang mga mata. Tumakbo siya at niyakap ang mga binti ni Lourdes. Lola, bulong niya. Yumuko si Lourdes at niyakap si Nia ng mahigpit. Hinaplos niya ang buhok nito at tinitigan ang mukha ng bata. Anong nangyari sa iyo, mahal ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata na nakatingin kay Adrian ay nanlilisik. Bakit parang nawala ang araw sa iyong mga mata? Hindi sumagot si Nia, sa halip ay mas isinubsob ang kanyang mukha sa damit ng kanyang lola. Sa sandaling iyon, isang matamis na boses ang pumutol sa tensyon. Tita Lourdes, napakagandang sorpresa. Lumitaw si Bianca mula sa sala. Suot ang isang eleganteng puting bestida, ang kanyang mangiti ay kasing perpekto ng dati. Lumapit siya para bumeso kay Lourdes, ngunit bahagyang umatras si Lourdes na nagresulta sa isang awkward na sandali. Bianca? Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya ito tinawag na Hija o anumang magiliw na pangalan. Pangalan lamang. Hindi natinag, nagpatuloy si Bianca. Nandito lang ako para samahan si Adrian at Nia. Alam mo na, sa mahirap na panahong ito. Talagang tugon ni Lourdes habang dahan-dahang ginagabayan si Nia papasok ng bahay. At ano ba ang mahirap na panahon na tinutukoy mo? Ang tanong ay direktang ipinukol kay Adrian na para bang si Bianca ay isang hangin lamang. Nagsimulang mamawis ng malamig si Adrian. May lagnat si Nia nitong mga nakaraang araw, Lourdes. Nag-aalala kami. Lagnat lang ba talaga? Tanong ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Ang mga sumunod na oras ay isang tahimik na labanan ng kalooban. Si Lourdes ay hindi umalis sa tabi ni Nia. Kinwentuhan niya ito, pinakain sa kanyang sariling mga kamay, at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, kumain si Nia ng higit sa ilang subo. Ngunit napansin ni Lourdes na ang bata ay laging sumusulyap sa pasilyo na para bang may hinihintay. Habang natutulog si Nia sa hapon, nakita ni Lourdes ang kanyang pagkakataon. Hinanap niya si Consuelo
ang matandang kasambahay na nag-aayos ng mga bulaklak sa kusina. Consuelo, nagsimula si Lourdes ang kanyang boses ay mahinahon. Matagal na tayong magkakilala. Nakita mo ang paglaki ng aking anak sa bahay na ito at nakita mo rin ang paglaki ni Adrian. Tumigil si Consuelo sa kanyang ginagawa. Tumango siya, ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Opo, senyora. Huwag mo akong tawaging senyora. Alam mo ang pangalan ko, sabi ni Lourdes. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari sa bahay na ito? Ano ang nangyari kay Angelica? Sa una nag-atubili si Consuelo, natatakot na mawala ng trabaho. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Lourdes, isang sinseridad na nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong amo, bumigay siya. Sa mahinang boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Bianca, ang mga maliliit na paninira, ang insidente ng natapong alak at ang gabi ng paghahanap sa nawawalang hikaw. Ikinuwento niya kung paano pinalaya si Angelica sa gitna ng gabi nang walang pagkakataong magpaalam. Habang nagsasalita si Consuelo, ang mukha ni Lourdes ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay dahan-dahang kumuyom. Nang matapos ang kwento, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Salamat, Consuelo, sabi ni Lourdes sa wakas. Ginawa mo ang tama. Nang gabing iyon, sa hapagkainan ng tensyon, ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Bianca ay nagsisikap na makuha ang loob ni Lourdes. Pinupuri ang kanyang pananamit, tinatanong ang tungkol sa kanyang mga charity. Napaka-elegante ninyo palagi, tita, sabi ni Bianca. Saan ninyo nabili ang kwintas ninyo? Mukhang napakaganda. Tiningnan ni Lourdes ang kanyang simpleng perlas na kwintas. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bianca. Ito ay regalo mula sa aking anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Itinuro niya sa akin na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi na sa presyo nito, kundi sa pagmamahal na kasama nito. Nagkaroon ng isang maikling paghinto. Sinabi rin niya sa akin na huwag magtiwala sa mga taong ang mga mata ay hindi ngumingiti kasama ng kanilang mga labi. Ang mga salita ay tumama na parang isang sampal. Ang ngiti ni Bianca ay nanigas at isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Si Adrian ay umubo nang hindi komportable, sinusubukang ibahin ang usapan. Ngunit hindi pa tapos si Lourdes. Tumingin siya kay Adrian. Adrian, ang isang lagnat na hindi gumagaling sa gamot ay karaniwang sintomas ng isang bagay na mas malalim, isang sakit sa puso o isang basag na puso. Bago pa man makasagot si Adrian, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa intercom ng sanggol na nakakonekta sa silid ni Nia. Yaya, Yaya Angelica. Ang boses ng bata ay mahina at puno ng pananabik, isang salita na paulit-ulit na binubulong sa kanyang pagtulog. Napatigil ang lahat. Ang bawat isa sa mesa ay narinig ito. Ang pangalan ay lumutang sa hangin, isang multo na nagpapaalala sa kanilang lahat ng isang presensyang nawawala. Tumingin si Bianca kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nananawagan ng suporta, ngunit si Adrian ay nakatingin sa intercom. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkakasala at lumalaking pag-aalinlangan. Ang mga salita ng kanyang biyenan kasama ang panawagan ng kanyang anak mula sa panaginip nito ay nagsimulang magwasak sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang desisyon. Dahan-dahang ibinaba ni Lourdes ang kanyang kubyertos. Tumingin siya kay Adrian at sa pagkakataong ito, wala nang pahiwatig, wala nang nakatagong kahulugan. Ang kanyang tingin ay direkta at puno ng akusasyon. Ano ang ginawa mo, Adrian? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ano ang ginawa mo sa apo ko?
Ang gabi ng pagdiriwang para sa mga mamumuhunan ay bumalot sa Mendoza Vineyard Resort ng isang kumikinang ngunit artipisyal na kasiglahan. Ang mga ilaw na parang alitap-tap ay isinabit sa mga puno. Ang mga mesa ay natatakpan ng puting lino at ang mahinang tunog ng isang string quartet ay lumulutang sa hangin. Ang mga maimpluwensyang tao na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit ay nag-uusap-usap hawak ang mga kopita ng pinakamahusay na alak ng ubasan. Para sa mga tagalabas ito ay isang perpektong gabi. Para kay Adrian ito ay isang impyerno. Napilitan siyang ituloy ang kaganapan sa kabila ng tensyon sa kanyang tahanan. Ang mga kontratang ito ay napakahalaga para sa kinabukasan ng resort. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ang kanyang isip ay nasa itaas sa silid kung saan si Nia ay may lagnat pa rin mahigpit na nakayakap kay Lourdes, tumatangging iwan ang kanyang lola. "Kailangan mong bumaba, Adrian," sabi ni Lourdes bago magsimula ang pagdiriwang. "Huwag kang mag-alala, babantayan ko si Nia." Ngunit habang si Adrian ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pag-uusap, isang katulong ang lumapit sa kanya, ang mukha ay balisa. "Sir Adrian, ayaw po ni Ma'am Bianca na iwan si Nia kay Senyora Lourdes. Pinipilit niya pong isama ang bata sa baba." Isang alon ng inis ang dumaan kay Adrian. Ito ang gabi ni Bianca para magpakitang gilas upang ipakita ang sarili bilang ang perpektong katuwang ng isang matagumpay na negosyante. At para sa kanya ang pagpapakita kay Nia ang maganda at tahimik na anak ay bahagi ng pagganap. Nang makita ni Adrian si Bianca na pababa sa malaking hagdanan, hawak ang kamay ni Nia, halos hindi niya nakilala ang kanyang sariling anak. Si Nia ay nakasuot ng isa sa mga mamahaling bestida na ibinigay ni Bianca, isang damit na halatang hindi komportable para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay maputla at pagod. Para siyang isang manika, hindi isang bata. Tingnan mo kung sino ang narito para batiin ang mga bisita. Masayang anunsyo ni Bianca sa mga taong malapit. Ngumiti siya ng malapad, hinila si Nia ng bahagya pasulong. Hindi ba't isa siyang anghel? Ang mga bisita ay ngumiti at tumango, ngunit si Adrian ay nakakita ng isang bagay na hindi nila nakita: ang takot sa mga mata ni Nia. Ang paraan ng pagkapit niya sa kamay ni Bianca ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pangangailangan. Sinubukan ni Adrian na kunin si Nia, ngunit si Bianca ay umiling lang. "Hayaan mo na siya, mahal. Kailangan niyang masanay sa mga ganitong okasyon. Bahagi ito ng kanyang paglaki." Napilitang pumayag si Adrian, hinati ang kanyang atensyon sa pagitan ng mga mamumuhunan at sa panonood sa bawat galaw ni Bianca. Nakita niya kung paano ipinaparada ni Bianca si Nia mula sa isang grupo patungo sa isa pa na para bang isang tropeo. Nakita niya kung paanong ang ngiti ni Bianca ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata kapag nakikipag-usap ito sa bata. Ang gabi ay lumalim. Oras na para sa hapunan. Inupo ni Bianca si Nia sa isang silya sa pagitan niya at ni Adrian. Isang espesyal na pagkain para sa bata. Ang inihanda, isang maliit na steak at mga gulay na inayos ng maganda sa isang plato. "Kailangan mong kumain, mahal," sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng utos. "Para lumakas ka." Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng broccoli gamit ang tinidor. "Buksan mo ang iyong bibig. Tikman mo ito. Masarap." Umiling si Nia, isinara ang kanyang bibig. "Ayoko po." "Huwag kang maging pasaway." Bulong ni Bianca. Ang kanyang nangiti ay nagsisimulang manigas. Ang mga tao sa kanilang mesa ay nagmamasid. "Isa lang, para kay Tita Bianca." "Ayoko po," ulit ni Nia. Ang kanyang boses ay mas matatag. Ang pasensya ni Bianca ay biglang naubos. Sa ilalim ng presyo ng daan-daang mga mata at ng kanyang pagnanais na maging perpekto, gumawa siya ng isang malaking pagkakamali.
Hinawakan niya ang panga ni Nia nang may kaunting puwersa at sinubukang ipasok ang tinidor sa bibig nito. Sinabi kong kumain ka. Hoy, ang kanyang bulong ay puno ng galit. Isang bagay sa loob ni Nia ang sumabog. Ang pagod, ang lagnat, ang kalungkutan, ang takot, lahat ay nagsama-sama sa isang malakas na pagsabog ng emosyon. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ni Nia ang plato. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang steak, gulay at sarsa ay tumalsik na dumapo sa mamahaling puting bestida ni Bianca, lumilikha ng isang pangit na mantsa. Ang string quartet ay napatigil. Ang lahat ng usapan ay huminto. Ang bawat isang bisita ay napalingon sa kanilang mesa. Ang katahimikan ay ganap at nakakabingi. Nakatayo si Bianca, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at kahihiyan. Tinitigan niya ang mantsa sa kanyang damit, pagkatapos ay ang umiiyak na bata. Ngunit hindi pa tapos si Nia. Tumayo siya sa kanyang upuan, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa galit at lagnat. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Bianca at sa isang boses na basag, ngunit malakas na narinig ng lahat, sumigaw siya. Masama ka. Sigaw niya, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ikaw ang nagpaalis kay Yaya Angelica. Ayaw ko sa'yo. Ayaw kita dito. I hate you. Ang mga salitang yon na sinabi sa pinaghalong Tagalog at Ingles ng isang desperadong bata ay tumama na parang kidlat. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang katotohanang ibinunyag sa harap ng daan-daang mga saksi. Napako si Adrian sa kanyang upuan na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan, ang mga babala ni Lourdes, ang mga bulong ng mga katulong, ang biglaang pagbabago sa kanyang anak ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Sa mga mata ng kanyang anak, na puno ng luha at takot, sa wakas, ay nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang kasinungalingan sa likod ng perpektong ngiti ni Bianca. Ang buong mundo niya ay gumuho sa sandaling iyon. Ang kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ay walang-wala kumpara sa kahihiyang naramdaman niya bilang isang ama. Bago pa man makagalaw ang sinuman, si Lourdes ay nasa kanilang tabi na mabilis na lumabas mula sa bahay. Binalot niya ng isang malaking alampay si Nia at kinarga ito. Tapos na ang gabi mo, mahal ko. Bulong niya sa bata. Habang paalis sila, tumingin siya kay Adrian at ang tingin sa kanyang mga mata ay isang halo ng awa at matinding pagkadismaya. Naiwan si Adrian sa gitna ng nasirang pagdiriwang, nakatayo sa harap ng isang tahimik na karamihan. Tumingin siya kay Bianca na nakatayo roon, nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit dahil sa pagkasira ng kanyang perpektong plano. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa mga mamumuhunan. Wala na siyang pakialam sa negosyo. Wala na siyang pakialam kay Bianca. Ang tanging mahalaga ay ang sigaw ng kanyang anak, isang sigaw na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Kinuha niya ang mikropono mula sa entablado. Pakiusap, ipagpatuloy ninyo ang kasiyahan. Sabi niya sa isang boses na walang emosyon. Mayroon lamang akong kailangang asikasuhin na isang mahalagang bagay. Iniwan niya ang mikropono at naglakad palayo papalapit kay Bianca na ang mukha ay namumula sa galit. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya ito sinigawan. Tinitigan lamang niya ito, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Umalis ka na sa pamamahay ko, ngayon din. At habang ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa mga bisita, na parang apoy, tumalikod si Adrian at tumakbo papasok ng villa papalayo sa nasirang pagdiriwang papalayo kay Bianca at patungo sa nag-iisang bagay na mahalaga, ang kanyang nasaktang anak. Ang marangyang pagdiriwang sa labas
ay nagpatuloy sa isang mahinang ugong isang malayong ingay na walang kaugnayan sa katahimikang namumuo sa loob ng villa. Nadatnan ni Adrian si Lourdes sa silid ni Nia marahang inaalog ang umiiyak na bata sa kanyang mga bisig. Ang lagnat ni Nia ay mas tumaas at ang kanyang maliliit na hikbi ay puno ng pagod at sakit. "Shh, apo, nandito na si Lola." Bulong ni Lourdes, hinahaplos ang likod ng bata. Nakatayo si Adrian sa may pintuan isang anino sa sarili niyang tahanan. Pinapanood ang eksenang dapat sana ay siya ang gumaganap. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. "Kumusta siya?" Tanong niya sa isang halos hindi marinig na boses. Hindi lumingon si Lourdes. "Ano sa tingin mo?" Ang kanyang sagot ay matalim. "Pinainom ko na siya ng gamot. Ang kailangan niya ngayon ay kapayapaan, Adrian. Isang bagay na matagal mo nang ipinagkait sa kanya." Yumuko si Adrian, tinatanggap ang bawat salita na parang isang nararapat na parusa. Umupo siya sa isang silya sa sulok ng silid at nanatili roon isang tahimik na bantay sa buong magdamag. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa kanyang telepono o ang mga katulong na nag-aalok ng kape. Pinanood lamang niya ang paghinga ng kanyang anak. Pinakinggan ang bawat pag-ubo at sa bawat pagdaing, mas lalong lumalalim ang hiwa sa kanyang konsensya. Nang magsimulang sumikat ang araw sa wakas, ay bumaba na ang lagnat ni Nia at nakatulog na ito ng mahimbing. Dahan-dahang tumayo si Lourdes at tinapik si Adrian sa balikat. "Matulog ka na, Adrian. Ako na ang bahala dito." Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon na para bang nakita niya ang pagsisisi sa pagod niyang mukha. "Hindi." Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay paos. "May kailangan pa akong tapusin." Bumaba siya sa hagdan na may bagong determinasyon. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. At hindi na niya ito ipagpapaliban pa. Nadatnan niya si Bianca sa sala. Nakaupo ito sa sofa, napapaligiran ng kanyang mga maleta. Ang kanyang perpektong ayos kagabi ay wala na. Napalitan ito ng isang mukhang pagod at puno ng galit. Ang mamahaling bestida na may mantsa ay nakatiklop sa ibabaw ng isang maleta, isang paalala ng kanyang pagkatalo. "Gising ka na pala." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. "Akala ko, magtatago ka sa silid ng anak mo habang buhay. Umalis ka na, Bianca." Simpleng sabi ni Adrian, tumayo sa harap niya. Tumawa si Bianca, isang tawang walang kagalakan. "Umalis. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sinubukan kong tulungan ka, Adrian. Sinubukan kong bigyan ng kaayusan ang magulo mong buhay. At ang batang iyon, ang walang utang na loob, na batang iyon ay kailangang matuto ng disiplina. Ang tanging kailangan ng anak ko ay pagmamahal, Bianca." Maringis sabi ni Adrian, "Isang bagay na malinaw na hindi mo kayang ibigay. Pagmamahal." Tumayo si Bianca, ang kanyang mukha ay nagbago dahil sa galit. "Pinoprotektahan kita mula sa isang babaeng halatang may gusto sa'yo. Sa iyong pera. Hindi mo ba nakikita? Ginamit niya ang anak mo para makuha ka." Umiling si Adrian. "Ang tanging nakikita ko ngayon ay isang babaeng desperada. Isang babaeng puno ng inggit at kasinungalingan. Pinaniwalaan kita, Bianca. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko." Lumapit si Adrian sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang maliit na kahon na nakapatong doon. Ang kahon na naglalaman ng isang singsing na may diamante, ang singsing na balak niyang ibigay sa kanya kagabi bago gumuho ang lahat. Binuksan niya ito. Kumislap ang singsing sa ilaw ng umaga. Ang mukha ni Bianca ay bahagyang lumambot. Marahil ay iniisip na may pag-asa pa. Ngunit isinara ni Adrian ang kahon ng may malakas na kalabog. Hindi niya ito ibinato. Hindi siya sumigaw. Sa halip sa isang kilos na mas masakit at mas mapanlait, inilagay niya ito sa bulsa ni Bianca na para bang isa itong basura. "Ito,
kunin mo ito bilang kabayaran sa nasira mong bestida at sa nasayang mong oras. Sabi niya ang kanyang boses ay walang emosyon. Sana magdala ito sa iyo ng kaligayahan dahil malinaw na wala kang mahanap na tunay na kaligayahan sa sarili mo. Iyon na ang huling salita. Ang insulto ay napakalalim, ang paghamak ay ganap. Ang mukha ni Bianca ay namula sa galit. Sa isang huling pagsabog ng puot, sinampal niya si Adrian. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Hindi kumilos si Adrian. Tinanggap niya ang sampal na parang isa pang parusa na nararapat sa kanya. Tinitigan lamang niya ito, ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang kawalan ng reaksyon ang mas lalong nagpagalit kay Bianca. Walang salitang makakapantay sa kanyang nararamdamang kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang mga maleta at kinaladkad ang mga ito palabas. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng isang maingay at galit na tunog sa makintab na sahig. Magsisisi ka, Adrian Mendoza. Sigaw niya bago tuluyang lumabas. Magsisisi ka sa pagpili sa isang yaya kaysa sa akin. Isinara niya ang pinto nang may malakas na kalabog at pagkatapos katahimikan, naiwan si Adrian sa gitna ng sala. Ang kanyang pisngi ay namumula at mahapdi, ngunit ang sakit ay hindi mahalaga. Ang isang kabanata ng kanyang buhay ay sa wakas ay natapos na. Ang lason ay sa wakas ay nailabas na sa kanyang sistema. Ngayon, ang mahirap na bahagi ay magsisimula, ang paghahanap ng lunas. Umakyat siya pabalik sa silid ni Nia. Nakita niya si Lourdes na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa papalayong sasakyan ni Bianca. Sa tabi niya si Consuelo ay tahimik na nag-aayos ng mga kumot. Wala na siya, sabi ni Adrian. Tumango si Lourdes. Mabuti. Tumingin siya kay Adrian. At ngayon, ano ang plano mo? Kailangan ko siyang hanapin. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng pangangailangan. Kailangan kong hanapin si Angelica. Nagkatinginan si Lourdes at si Consuelo. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Hindi namin alam kung saan siya nakatira, Ginoo, sabi ni Consuelo. Pero may pinsan siyang nagngangalang Camille. Minsan niya itong nabanggit sa akin. Nakatira raw sa kalapit na bayan. Iyon lang ang kailangan ni Adrian. Isang pangalan, isang pag-asa. Hinalikan niya ang noo ng kanyang natutulog na anak. Lourdes, pakiusap, bantayan mo muna si Nia. May kailangan lang akong ayusin. Saan ka pupunta? Pupunta ako para itama ang isang malaking pagkakamali. Sagot niya, walang pag-aalinlangan bumaba. Siya kinuha ang susi ng kanyang kotse at lumabas ng villa. Habang nagmamaneho siya papalayo sa ubasan, hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang subukan. Dahil ang katahimikan sa kanyang bahay ay isang paalala na hindi lamang isang yaya ang nawala sa kanila. Nawala sa kanila ang kanilang puso. At gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Ang paghahanap kay Angelica ay naging mas mahirap kaysa sa inakala ni Adrian. Ang pangalang Camille at ang pangalan ng isang bayan ay hindi sapat na impormasyon. Tumagal ng halos isang buong araw ng pagtatanong sa mga lokal na barangay at pagpapakita ng larawan ni Angelica mula sa kanyang telepono bago sa wakas ay may nakapagturo sa kanya sa tamang direksyon. Gabi na nang marating niya ang masikip na kalye kung saan nakatira ang pinsan ni Angelica. Ang lugar ay malayong-malayo sa malawak na karangyaan ng kanyang ubasan. Ang mga gusali ay magkakadikit, ang mga damit ay nakasampay sa mga bintana at ang ingay ng mga nag-uusap na kapitbahay at naglalarong bata ay pumupuno sa hangin. Naramdaman ni Adrian na siya ay isang dayuhan. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay isang kapansin-pansing simbolo ng pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Ipinark niya ang kotse sa isang eskinita at naglakad. Huminto siya sa harap ng isang maliit maayos na cafe na ang pangalan ay Kapitbisig Kapehan.
Sa loob ng salaming bintana, sa ilalim ng malambot na ilaw ng isang bombilya, nakita niya siya, si Angelica. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na apron. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bon. Nagpupunas siya ng mga mesa. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at episyente. Ngumiti siya sa isang customer, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kislap na dati niyang taglay ay wala na napalitan ng isang anino ng pagod at kalungkutan. Pumayat siya. Pinanood siya ni Adrian mula sa kadiliman sa labas. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pagod na galaw nito. Ito ang resulta ng kanyang ginawa. Inalis niya ang liwanag sa isang taong walang ibang dinala, kundi liwanag sa kanyang buhay. Huminga siya nang malalim inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pumasok sa cafe. Ang tunog ng maliit na kampanilya sa pinto ang nagpahayag ng kanyang pagdating. Lumingon si Angelica mula sa kanyang ginagawa, isang handang magandang gabi po sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga salita ay namatay nang makita niya kung sino ang nakatayo roon. Ang hawak niyang basahan ay nahulog sa sahig. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na dati puno ng init ay ngayon ay puno ng pagkabigla, sakit at isang malamig na pader ng pag-iingat. Para siyang nakakita ng multo. Ginoong Adrian. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang mapait na lasa. Ang ilang mga customer na natitira ay napatingin sa kanila, naramdaman ang biglaang pagbabago sa hangin. Angelica, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay paos. Maari ba tayong mag-usap? Tumingin si Angelica sa paligid sa mga matang nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay yumuko siya upang pulutin ang basahan, isang paraan upang maiwasan ang kanyang tingin. Wala po tayong dapat pag-usapan. Pakiusap. Pagmamakaawa niya, isang salitang bihirang lumabas sa kanyang bibig. Kahit ilang minuto lang. Isang matandang babae mula sa likod ng counter na marahil ay ang may-ari ang lumapit. Angelica, anak, tapos ka na ba? Sige na, umuwi ka na. Ako na ang bahala dito. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-unawa. Tumango si Angelica, nagpapasalamat sa pagtakas. Kinuha niya ang kanyang bag nang hindi tumitingin kay Adrian at mabilis na lumabas ng cafe. Sinundan siya ni Adrian sa labas sa mas malamig na hangin ng gabi. Angelica, sandali. Tawag niya, hinahabol siya sa bangketa. Huminto siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw, ngunit hindi siya humarap. Ano pa po ang kailangan ninyo sa akin, Ginoo? Kukunin niyo ba pabalik ang perang iniwan ninyo? Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po yun ginalaw. Isa sa uli ko po. Hindi, sabi ni Adrian humihingal. Hindi iyon. Nandito ako para... Ang mga salita ay nahirapang lumabas. Para humingi ng tawad. Sa wakas ay humarap si Angelica at ang sakit sa kanyang mga mata ay parang isang pisikal na suntok kay Adrian. Isang maikling mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Tawad. Para saan po? Para sa pagtawag sa akin na magnanakaw sa sarili kong tahanan. Para sa pagpapalaya sa akin sa gitna ng gabi na parang isang kriminal. O para sa hindi man lang pagbibigay sa akin ng pagkakataong magpaalam sa batang minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Ang bawat tanong ay isang sampal. Tinanggap ni Adrian ang lahat. Para sa lahat ng iyon, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Walang dahilan, walang pagdadahilan. Naging bulag ako, Angelica. Naging duwag at tanga. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan dahil mas madaling maniwala sa mga yon kaysa harapin ang sarili kong mga takot. Mga takot ulit ni Angelica, ang kanyang tinig ay tumaas. Anong alam ninyo sa takot? Natakot na ba kayong gumising isang araw na wala na ang lahat ng mahalaga sa inyo?
Natakot na ba kayong baka isipin ng isang batang walang muwang na inabandona ninyo siya? Oo, mahinang sagot ni Adrian at ang simpleng salita ay nagpatigil kay Angelica. Ngayon alam ko na ang takot na yon. Ikinuwento niya sa kanya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa katahimikan sa bahay, ang kalungkutan sa mga mata ni Nia ang lagnat na hindi gumagaling at ang nakakakilabot na gabi ng pagdiriwang. Ikinuwento niya ang sigaw ni Nia, ang mga salitang gumising sa kanya at kung paano niya pinalayas si Bianca. Habang nagsasalita siya, ang galit sa mukha ni Angelica ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim pag-aalala. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa pagbanggit ng pangalan ni Nia. May lagnat pa rin siya. Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala ng isang ina. Mas mabuti na siya ngayon. Si Lourdes ang nag-aalaga sa kanya, sabi ni Adrian. Ngunit hindi siya ang dating Nia, Angelica. Nawala ang kanyang liwanag at alam kong ikaw lang ang makapagbabalik nito. Tumingin si Angelica sa malayo sa mga ilaw ng mga sasakyang dumaraan. Ang kanyang isip ay naglalaban. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo pabalik kay Nia, yakapin ito at hindi na muling bitawan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan ng husto, ay sumisigaw na protektahan ang kanyang sarili. Hindi po ako isang laruan na maaari ninyong itapon at pagkatapos ay pulutin muli kapag kailangan ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang ginawa ninyo, dinurog niyo ako. Alam ko, sabi ni Adrian, lumapit ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kung kailangan kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbuo muli ng bawat piraso, gagawin ko. Ngunit pakiusap, huwag mong hayaang magdusa si Nia dahil sa aking pagkakamali. Iyon ang mga salitang bumasag sa huling depensa ni Angelica. Si Nia, palaging si Nia. Ang kanyang pagmamahal para sa bata ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling sakit at pride. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata na mabilis niyang pinunasan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga hindi nabibigkas na salita. Ang ingay ng lungsod sa paligid nila ay tila nawala. Sa wakas, tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang desisyon ay nabuo na sa kanyang pagod na mga mata. Babalik ako, sabi niya, at nakita niya ang isang alon ng ginhawa sa mukha ni Adrian. Ngunit mabilis niyang idinugtong, babalik ako para kay Nia, para lamang sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay bago pa man makapagsalita si Adrian. Wala nang iba. Hindi ako babalik para sa inyo, Ginoo. At hindi na mauulit ang dati. Magiging empleyado lamang ninyo ako. Walang labis, walang kulang. Tumango si Adrian, handang tanggapin ang anumang kondisyon. Naiintindihan ko. Salamat, Angelica. Salamat. Sumakay sila sa kotse ni Adrian sa isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Ang bawat isa ay nakatingin sa labas ng bintana, nawawala sa sarili nilang mga iniisip. Si Angelica ay bumabalik sa isang bahay na minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay isang lugar ng sakit. Si Adrian ay nag-uuwi ng isang pag-asa, ngunit alam niyang ang daan patungo sa pagpapatawad ay mahaba at mahirap. Ang pagbabalik ni Angelica ay hindi ang katapusan ng kanilang problema. Ito ay simula pa lamang. Hating gabi na nang marating nila ang malaking tarangkahan ng Mendoza Vineyard Resort. Para kay Angelica, ang bawat metro ng pamilyar na daanan na napapaligiran ng mga puno ng ubas ay parang isang paglalakbay, pabalik sa panahon, sa isang buhay na kapwa masaya at masakit. Ang villa na naliligo sa malambot na liwanag ay tila isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Sinalubong sila ni Lourdes sa may pinto. Ang kanyang mukha ay isang halo ng ginhawa at pag-aalala.
Sa likuran niya naroon si Consuelo at ang iba pang mga katulong ang kanilang mga mata ay puno ng tahimik na pagtanggap. Salamat sa Diyos at bumalik ka, Hija, sabi ni Lourdes niyakap si Angelica. Patawarin mo ang katangahan ng lalaking ito. Tumingin si Angelica kay Adrian, ngunit ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Nasaan po si Nia ang tanging tanong niya. Nasa kanyang silid, mataas pa rin ang lagnat, ngunit mahimbing na natutulog sagot ni Lourdes. Walang ibang salita dumaan si Angelica sa kanila at umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay pamilyar, ang bawat sulok ay may dalang alaala. Pagbukas niya ng pinto ng silid ni Nia, bumungad sa kanya ang amoy ng gamot at ng pagiging may sakit. Nakahiga ang bata sa kama, ang kanyang mukha ay namumutla sa liwanag ng lampshade, ang kanyang paghinga ay mababaw. Umupo si Angelica sa gilid ng kama at hinaplos ang mamasa-masang buhok ni Nia. Sa pagdampi ng kanyang kamay, tila naramdaman ito ng bata. Dahan-dahang iminulat ni Nia ang kanyang mga mata. Sa una ang mga ito ay malabo at nalilito. Ngunit nang makilala niya ang mukha, sa itaas niya isang himala, ang tila naganap. Yaya ang pangalan, ay isang bulong puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Nandito na ako, mahal ko, sabi ni Angelica. Ang kanyang boses ay basag habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Nandito na si Yaya. Hindi na ako aalis. Totoo. Tanong ni Nia, ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa braso ni Angelica na para bang natatakot itong isang panaginip lamang. Totoo. Tiniyak ni Angelica. Matulog ka na. Babantayan kita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nia, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming araw. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagtulog ay mas payapa, mas malalim. Mula sa may pintuan, tahimik na pinanood ni Adrian at Lourdes ang eksena. Nakita ni Adrian ang agarang epekto ng presensya ni Angelica. Ito ay isang uri ng gamot na hindi kayang ibigay ng anumang botika. Kinabukasan nagsimula ang isang bagong uri ng normalidad sa villa. Gaya ng kanyang sinabi, si Angelica ay kumilos ng may mahigpit na profesionalismo. Ang kanyang unang ginawa ay umupo kasama si Adrian sa opisina nito, ang parehong opisina kung saan siya pinalayas. Kailangan po natin ng isang formal na kontrata. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at pangnegosyo. Nakalagay dapat doon ang aking mga tungkulin, ang aking sahod at ang aking mga araw ng pahinga. Kailangan ko rin po ng katiyakan na ang aking personal na espasyo ay igagalang sa lahat ng oras. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Adrian sa lahat. Ano man ang gusto mo, Angelica, gagawin ko. Kumuha siya ng papel at nagsimulang magsulat. Ang mga sumunod na araw ay isang maingat na sayaw. Si Angelica ay nakatuon lamang kay Nia. Ang kanyang pagmamahal at atensyon ay nagdulot ng mabilis na paggaling sa bata. Sa loob ng 2 araw, nawala ang lagnat ni Nia. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik na ang kanyang halakhak sa mga pasilyo ng bahay. Ngunit habang bumabalik ang buhay sa bata, isang hindi nakikitang pader ang nanatili sa pagitan ni Angelica at Adrian. Kinakausap lamang siya ni Angelica kapag tungkol kay Nia. Ang kanyang mga sagot ay magalang, ngunit maikli. Hindi siya sumasabay sa pagkain sa malaking mesa, sa halip ay kumakain kasama ng ibang mga katulong sa kusina. Hindi na siya naglalakad sa ubasan sa dapit hapon. Ang kanyang mundo ay umikot lamang sa pagitan ng silid ni Nia at ng kanyang sariling silid. Nirespeto ni Adrian ang distansyang ito. Alam niyang wala siyang karapatang humingi ng higit pa. Kaya't sinubukan niyang ipakita ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ng mga salita. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga mula sa trabaho. Sa halip na magkulong sa kanyang opisina, sasali siya sa paglalaro nila ni Nia, kahit na sa una ay awkward ito. Uupo siya sa sahig kasama nila, nagtatayo ng mga toreng gawa sa bloke
at nakikinig sa mga kwento ni Angelica. Isang araw, narinig niyang nag-uusap si Angelica at Consuelo. Nabanggit ni Angelica na kailangan ng bagong bubong ang bahay ng kanyang pinsan na si Camille dahil sa paparating na tag-ulan. Kinabukasan walang sinasabi, nagpadala si Adrian ng isang construction team sa bahay ni Camille. Para ayusin ito, binayaran ang lahat ng gastos. Hindi niya ito ipinaalam kay Angelica. Ngunit nalaman ito ni Angelica nang tumawag ang kanyang pinsan, umiiyak sa pasasalamat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, tinitigan siya ni Angelica nang mas matagal isang tingin na may halong pagkalito at marahil isang maliit na bakas ng pagpapahalaga. Si Lourdes ay naging isang mahalagang tulay. Mananatili siya para sa mga hapunan at sa mga pagkakataong yon, pipilitin niya si Angelica na sumali sa kanila sa mesa. Isa kang mahalagang bahagi ng pagpapagaling sa apo ko, Angelica. Dapat kang kumain kasama namin. Igigiit niya sa isang paraan na hindi matatanggihan. Sa mga hapunan na yon, si Lourdes ang magsisimula ng mga usapan na magsasama sa dalawa. Adrian, ikwento mo kay Angelica ang tungkol sa bagong wine label na plano mo. Palagay ko magugustuhan niya ang disenyo. O Angelica, narinig ko mula kay Nia na nagtanim kayo ng mga kamatis. Siguro maaari mong turuan itong si Adrian. Kahit kailan ay hindi yan natutong mag-alaga ng halaman. Dahan-dahan unti-unti ang mga bitak sa pader ay nagsimulang lumitaw. Isang gabi pagkatapos patulugin si Nia, bumaba si Angelica para uminom ng tubig. Nadatnan niya si Adrian sa sala, hindi nanonood ng TV, kundi nakatitig lamang sa isang naka-frame na litrato. Sa kanyang kamay, isang litrato ng kanyang yumaong asawa. Nag-atubili si Angelica sa may pintuan, hindi gustong mang-istorbo. Ngunit naramdaman ni Adrian ang kanyang presensya. Hindi ako makatulog. Sabi niya, hindi tumitingin sa kanya. Iniisip ko kung ano ang sasabihin niya kung makikita niya ang lahat ng kaguluhang ginawa ko. Lumapit si Angelica ng kaunti. Palagay ko po, uunawain niya. Mahinang sabi niya. Sa wakas ay tumingin si Adrian sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Alam mo ba, ikaw ang unang taong nagpabalik ng tunay na ngiti sa mga labi ni Nia pagkatapos niyang mawala. Akala ko noon hindi na yon mangyayari muli. Huminto siya at hindi lang sa kanya. Naramdaman ni Angelica ang kanyang puso na tumibok ng mas mabilis. Ito ang pinakamalapit na bagay sa isang personal na pag-uusap na mayroon sila mula nang bumalik siya. Nagkamali po tayong lahat, sabi niya, isang paraan ng pagbibigay ng kapayapaan. Hindi, mariing sabi ni Adrian. Ako ang nagkamali. At araw-araw pinagsisisihan ko yon. Nakatayo sila roon sa katahimikan, ilang talampakan lamang ang layo. Ngunit ang distansya ay parang isang malawak na karagatan. Ngunit sa pagkakataong yon, sa unang pagkakataon naramdaman ni Angelica ang isang bagay na higit pa sa awa o pag-unawa. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagsisisi at ang katapatan sa kanyang mga salita. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang sandali, tumingin si Adrian sa labas ng bintana sa madilim na ubasan. Salamat. Bulong niya na halos hindi marinig. Salamat sa pagbabalik mo ng pamilya ko. Ang salitang pamilya ay binitiwan sa hangin. Hindi niya sinabing anak ko, sinabi niyang pamilya ko. Ang simpleng salitang iyon ay nagpahiwatig ng lahat. Hindi sumagot si Angelica. Tumalikod lamang siya at bumalik sa kanyang silid. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang pader sa paligid ng kanyang puso ay hindi na kasing taas at kasing tigas tulad ng dati. Ang isang maliit na sinag ng liwanag ay nagsisimula nang tumagos dito. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang banayad ngunit tiyak na pagbabago sa Mendoza Vineyard Resort. Ang taglagas ay nagbigay daan sa mas malamig na simoy ng hangin at kasabay nito, ang yelo sa pagitan ni Adrian
at Angelica ay tuluyan ng natunaw pinalitan ng isang namumuong init na kapwa nila nararamdaman ngunit hindi pinapangalanan. Ang mga gabi ng tahimik na panunood kay Nia habang natutulog ay naging mga sandali ng mahinang pag-uusap. Ang mga formal na hapunan na pinilit ni Lourdes ay naging natural na puno ng mga kwentuhan at tawanan. Minsan, habang naglalakad sila, sa ubasan kasama si Nia na tumatakbo sa unahan, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng magkakadikit at isang kuryenteng hindi maipaliwanag ang dadaloy sa pagitan nila na mag-iiwan sa kanila ng isang ngiting hindi nila kayang itago. Si Nia, sa kanyang kamusmusan, ang naging kanilang pinakamalaking tulay. Siya ang humihila sa kamay ni Adrian para tulungan si Angelica sa pagdidilig ng mga halaman. Siya ang umuupo sa pagitan nilang dalawa sa sofa kapag nanonood ng mga cartoon na nagiging dahilan para magkadikit ang kanilang mga balikat. At siya ang nagkukwento sa gabi tungkol sa kung gaano kasaya ang kanyang araw dahil magkasama ang kanyang paboritong papa at ang kanyang paboritong yaya. Ang araw ng ikalimang kaarawan ni Nia ay dumating. Ito ay isang simpleng pagdiriwang, hindi tulad ng mga magagarbong party na dati nilang idinaraos. Ang mga bisita ay iilan lamang si Lourdes, si Camille, at ang kanyang mga anak, at ang mga matatapat na kawani ng bilda. Ang hardin ay pinalamutian ng mga makukulay na lobo at mga banderitas na gawa sa kamay ni na Angelica at Nia. Sa gitna ng lahat isang malaking chocolate cake na si Angelica mismo ang gumawa, ang nakaupo sa isang mesa. Ang araw ay puno ng kagalakan. Nagkaroon ng mga palaro ng malakas na musika at ng walang katapusang halakhak. Tumingin si Adrian sa paligid. Nakita niya si Nia na nakikipaghabulan sa mga anak ni Camille, ang kanyang muka ay maningning sa purong kaligayahan. Nakita niya si Lourdes na masayang nakikipag-usap kay Consuelo na parang matagal nang magkaibigan. At nakita niya si Angelica na nakatayo sa ilalim ng isang puno, pinapanood ang lahat na may isang ngiti ng kontento sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon naramdaman ni Adrian ang isang kalinawan na hindi pa niya naramdaman noon. Ito ang tahanan. Ito ang pamilya. Hindi ang malaking bahay o ang matagumpay na negosyo, kundi ang mga taong ito, ang damdaming ito. Nilapitan niya si Angelica. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin si Angelica sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sobra, sagot niya. Ako rin sabi ni Adrian, at dahil yun sa'yo. Bago pa man makasagot si Angelica, oras na para hipan ang mga kandila. Nagtipon ang lahat sa paligid ng cake. Okay, mahal, humiling ka, sabi ni Adrian habang sinisindihan ang 5 maliliit na kandila. Ipinikit ni Nia ang kanyang mga mata ng mahigpit. Ang kanyang maliit na mukha ay seryoso sa konsentrasyon. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at hinipan ang mga kandila ng buong lakas. Nagpalakpakan ang lahat. Ano ang hiniling mo, apo? Tanong ni Lourdes habang hinihiwa ang cake. Ngumiti si Nia nang malapad ipinapakita ang isang bungis sa kanyang ngipin. Sikreto po. Pero sinabi ko sa anghel ni Mami, baka tulungan niya si Papa. Nagkatinginan si Adrian at Angelica, nagtataka. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita at matulog na si Nia, pagod ngunit masayang-masaya nakaupo sina Adrian at Angelica sa veranda, nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Tungkol sa hiling ni Nia, nagsimula si Adrian, ang kanyang boses ay bahagyang kinakabahan. Ano ba yon? Tanong ni Angelica. Huminga ng malalim si Adrian. Pagkatapos mong patulugin si Nia, pumasok ako para halikan siya ng good night. Akala niya tulog na ako. Narinig ko siyang nagdarasal sa anghel ni Mami niya. Nagantay si Angelica. Sinabi niya, Angel Mommy, ang birthday wish ko po ay sana maging mommy ko na si Yaya Angelica magpakailanman. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay naging emosyonal.
Pakiusap po bigyan niyo si Papa ng lakas ng loob na hilingin ito kasi po mukhang nahihiya siya. Ang mga salita ay lumutang sa malamig na hangin ng gabi. Naramdaman ni Angelica ang kanyang puso na lumukso. Tumingin siya kay Adrian na nakatingin sa kanya nang may isang ekspresyon na puno ng pag-asa, takot at isang napakalalim na pagmamahal. Dahan-dahang tumayo si Adrian at lumuhod sa harap niya sa isang tuhod. Walang singsing na kumikinang. Walang magarbong mga salita. Tanging isang lalaking may bukas na puso. Angelica, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinira kita, inalipusta, at sa kabila ng lahat bumalik ka at binigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Tinuruan mo akong maging isang mas mabuting ama. Tinuruan mo akong muling magmahal. Hindi ako mayaman dahil sa ubasang ito o sa perang ito. Mayaman ako dahil sa inyo ni Nia. Kinuha niya ang kamay ni Angelica. Hindi ako humihingi ng tawad para sa nakaraan dahil alam kong kailangan kong pagbayaran yon araw-araw. Ang hinihiling ko ay isang kinabukasan. Hayaan mo akong patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa iyong tiwala at sa iyong pagmamahal. Angelica, pakakasalan mo ba ako? Pwede ka bang maging asawa ko? Pwede ka bang maging ina ni Nia? Sa lahat ng paraan. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Angelica. Hindi ito mga luha ng sakit, kundi mga luha ng purong kaligayahan. Naalala niya ang lahat ang sakit ng pagpapaalis, ang hirap ng buhay, at ang napakatamis na kagalakan ng pagbabalik. Ang lahat ng yon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Tumango siya, hindi makapagsalita. Oo, tanong ni Adrian, ang kanyang puso ay tumitigil. Oo. Sa wakas ay naibulong niya ang salita, ay isang hininga ng ginhawa. Oh, Adrian. Oo. Isinuot ni Adrian hindi ang isang singsing, kundi ang isang simpleng singsing na gawa sa baging ng ubas na kinuha niya kanina, isang simbolo ng kanilang tahanan. At sa ilalim ng mga bituin hinalikan niya ito, isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi at lahat ng pag-asa para sa isang bagong simula. Nang sila ay maghiwalay, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa may pinto. Gumana ang hiling ko. Nakatayo roon si Nia, yakap-yakap ang kanyang teddy bear, isang malaking nangiti sa kanyang mukha. Tumawa sina Adrian at Angelica sa gitna ng kanilang mga luha. Kinarga ni Adrian si Nia at niyakap silang dalawa ng mahigpit. Sa sandaling iyon sila ay isang buo, isang pamilya. Hindi isinilang sa dugo, kundi pinili ng puso. Isang pamilyang binuo mula sa mga abo ng isang pagkakamali, pinatibay ng pagpapatawad at pinagbuklod ng isang pag-ibig na napatunayang mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa itaas, isang bulalakaw ang dumaan sa madilim na kalangitan, isang mabilis na kislap ng liwanag. Ngumiti si Nia. Tingnan niyo, ang anghel ni Mommy ay kumikindat. Masaya siya. Niyakap ni Angelica ang bata ng mas mahigpit at tumingin kay Adrian na may mga luha rin sa kanyang mga mata. Oo, mahal ko, sabi niya. Sigurado akong masayang-masaya siya. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga bundok at ng isang ubasan sa Tagaytay, tatlong puso ang sa wakas ay natagpuan ang kanilang lugar sa mundo, magkakasama magpakailanman.